Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga tauhan sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Ang mga karakter na ito ay may kanya-kanyang kwento at katangian na naglalarawan ng iba't ibang aspeto ng lipunang Pilipino noong panahon ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Samahan ninyo ako sa masusing pag-unawa sa mga mahalagang karakter na ito at kung paano sila naging bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Simulan na natin. Simon. Si Simon, na kilala rin bilang Crisostomo Ibarra sa Noli Me Tangere, ay isang mayamang alahero na bumalik sa Pilipinas matapos ang maraming taon upang maghiganti sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Siya ay isang matalino at maimpluwensyang tauhan na may matinding galit sa pamahalaan at simbahan dahil sa pang-aapi sa mga Pilipino. Sa kanyang pagbabalik, ginamit niya ang kanyang kayamanan at posisyon upang isulong ang revolusyon at kalayaan ng kanyang bayan. Ngunit ang kanyang mga plano ay kadalasang may bahid ng karahasan. Si Simon ay sumisimbolo sa pagbabago, paghihiganti, at ang galit ng mga Pilipino sa ilalim ng mapaniil na sistema. Basilio. Si Basilio ay isa sa mga pangunahing tauhan na nagmula sa Noli Me Tangere at ipinagpatuloy ang kanyang kwento sa El Filibusterismo. Siya ay isang mag-aaral ng medisina na nagtagumpay sa kabila ng kahirapan at trahedyang sinapit ng kanyang pamilya. Si Basilio, na matalino at masipag, ay kumakatawan sa pag-asa at determinasyon ng kabataan para sa mas magandang kinabukasan. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga karanasan, siya rin ay nagiging tahimik na saksi sa katiwalian at pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaan. Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago o Don Santiago de los Santos ay isang kilalang negosyante sa Maynila na naging simbolo ng pagiging mapagpaimbabaw at pagiging sunod-sunuran sa mga nasa kapangyarihan. Noong una, siya ay isang maimpluwensyang tauhan na nakikisama sa mga praile at opisyal ng gobyerno upang mapanatili ang kanyang posisyon at kayamanan. Subalit sa El Filibusterismo, ipinakita ang kanyang pagbagsak matapos ang pagkawala ng kanyang anak-anakan na si Maria Clara. Siya ay naging lulong sa opyo at nagpakita ng kahinaan at kawalan ng direksyon. Si Kapitan Tiago ay sumisimbolo sa pagkabulok ng moralidad ng isang tao sa ilalim ng kolonyal na sistema at sa pagkawala ng pag-asa at kaligayahan dahil sa pagkapit sa maling sistema. Isagani. Si Isagani ay isang matalinong mag-aaral at idealistang makata na pinangarap na magkaroon ng pagbabago sa kanyang bayan sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Siya ay kaibigan ni Basilio at kasintahan ni Paulita Gomez. Si Isagani ay kilala sa kanyang tapang sa pagsasalita laban sa mga mali at kawalang katarungan. At pinaniniwalaan niya na ang edukasyon at pagsusumikap ang susi sa pagbabago ng lipunan. Ang kanyang karakter ay sumisimbolo sa pag-asa ng mga kabataan at ang mga sakripisyo na kailangan upang isulong ang tunay na pagbabago. Cabezang Tales. Si Cabezang Tales o Telesforo Juan de Dios ay isang magsasaka na naging leader ng mga tulisan matapos agawin ng mga praile ang kanyang lupa. Nagsimula siya bilang isang mapagmahal na ama na nagnanais ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya, ngunit ang kawalang katarungang naranasan niya ang nagtulak sa kanya sa landas ng paghihiganti. Siya ay simbolo ng mga inaaping magsasaka sa ilalim ng sistemang kolonyal na walang ibang pagpipilian kundi lumaban upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Ang kanyang trahedya ay sumasalamin sa kalupitan ng lipunan at ang desperasyon ng mga tao sa harap ng pang-aapi at pagsasamantala. Tandang Selo. Si Tandang Selo ay ang ama ni Cabezang Tales at isang matandang magsasaka na nakaranas ng napakaraming hirap sa buhay. Siya ay isang tahimik, matiisin at mapagmahal na lolo kay Julie. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan, siya ay biktima ng kalupitan ng sistema. Ang pagkawala ng kanyang anak at apo, pati na rin ang pag-agaw sa kanilang lupa, ay nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan at pagkawala ng boses. Si Tandang Selo ay simbolo ng mga matatanda at mga taong walang kapangyarihan sa lipunan na tinitiis ang bawat dagok ng buhay ng walang laban. Julie.
Si Julie o Juliana ay ang anak ni Kabesang Tales at kasintahan ni Basilio. Siya ay isang dalagang mapagmahal at masipag na handang magpakasakit para sa kanyang pamilya. Si Julie ay nagpapakita ng kabutihan at sakripisyo. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinhinan, siya ay biktima ng pang-api at kalupitan ng mga makapangyarihan. Si Julie ay simbolo ng mga kababaihang Pilipino na nagdurusa sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan at ang kanilang tahimik na paghihimagsik laban sa inhustisya. Kapitan General. Ang Kapitan General ay ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa Pilipinas na kumakatawan sa kapangyarihan ng Espanya. Siya ay may layuning manatili sa kapangyarihan at ipakita ang kanyang impluensya, ngunit madalas siyang nagpapasya ayon sa kanyang pansariling interes. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, siya ay walang malasakit sa kapakanan ng mga mamamayan at madalas na nagpapadala sa mga bulong ng mga prayle at mapagsamantalang opisyal. Ang Kapitan General ay sumisimbolo sa korupsyon at kawalang malasakit ng pamahalaan sa kapakanan ng bayan. Mataas na kawani. Ang mataas na kawani ay isang Espanyol na opisyal na may malasakit at makatarungan sa kanyang tungkulin. Siya ay kumikilos ng may katarungan at hindi natatakot tumutol sa maling gawain ng mga nakatataas, kabilang na ang Kapitan General. Ipinakita niya ang tunay na diwa ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagiging patas at makatwiran na bihirang makita sa ibang opisyal. Ang kanyang character ay simbolo ng pag-asa na may mga taong nasa gobyerno na may malasakit sa kapakanan ng mamamayan at handang manindigan para sa tama kahit na salungat ito sa kanilang mga kapwa Espanyol. Don Timoteo Pelaez. Si Don Timoteo Pelaez ay isang mayamang negosyante at ama ni Juanito Pelaez. Siya ay nagpapakita ng pagiging oportunista at madalas na nakikisama sa mga makapangyarihan para sa sariling kapakinabangan. Si Don Timoteo ay sumisimbolo sa mga Pilipinong nakikisangkot sa katiwalian at umaasa sa proteksyon ng mga nasa kapangyarihan para sa sariling interes. Juanito Pelaez. Si Juanito Pelaez ay anak ni Don Timoteo Pelaez at isang paboritong estudyante ng mga prayle. Siya ay isang tamad, pilyo, at mayabang na madalas ginagamit ang kanyang impluensya bilang anak ng isang mayaman. Nakipag-ugnayan siya kay Paulita Gomez, ngunit hindi siya tunay na nagmamahal, kundi tinitingnan lamang ang kanyang relasyon bilang isang paraan upang mapalapit sa kapangyarihan. Si Juanito ay simbolo ng kabataan na walang pakialam sa mga suliranin ng bayan at mas inuuna ang sariling kaligayahan kaysa sa pagsisilbi sa lipunan. Paulita Gomez. Si Paulita Gomez ay isang maganda, mayaman at edukadong dalaga na iniibig ni Isagani. Siya ay mahinhin at magalang, ngunit may kahinaan sa luho at mga pangarap ng marangyang pamumuhay. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Isagani, pinili niya si Juanito Pelaez dahil sa pag-aasam na magkaroon ng mas matatag na buhay. Si Paulita ay sumisimbolo sa mga kababaihang nakukulong sa tradisyon at inaasahan ng lipunan na madalas inuuna ang pansariling kapakanan kaysa sa pakikilahok sa mas malaking laban para sa bayan. Doña Victorina. Si Doña Victorina ay isang Filipina na nagkukunwaring mestiza at may mataas na ambisyon na maging bahagi ng alta sosyedad ng mga Espanyol. Siya ay palaging nagbibihis ng marangya, gumagamit ng mga pekeng pamatok, at patuloy na hinahamak ang kanyang lahing Pilipino. Kinasusuklaman niya ang mga Indio at nais mapabilang sa mga Kastila, ngunit siya ay madalas na tampulan ng katatawanan dahil sa kanyang pagkukunwari. Si Doña Victorina ay sumisimbolo sa kahangalan at pagkababa ng sarili ng mga Pilipinong walang pagmamahal sa kanilang sariling kultura at lahi. Don Tiburcio. Si Don Tiburcio ay ang asawang Espanyol ni Doña Victorina na isang peking doktor. Siya ay mahina, takot sa asawa, at napilitang magtago dahil sa patuloy na pang-aabuso at kahihiyan na dulot ni Doña Victorina. Sa kabila ng kanyang pagiging Espanyol, wala siyang kapangyarihan at masalimuot ang kanyang buhay na sumasalamin sa mga banyagang tauhan na napasok sa komplikadong buhay ng Pilipinas. Si Don Tiburcio ay simbolo ng kalungkutan at kahinaan ng mga taong walang lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang karapatan. Benzabe.
Si Benzabe ay isang mamamahayag na nagsusulat ng mga kwento at balita na pabor sa mga nasa kapangyarihan. Siya ay matalino, ngunit ginagamit ang kanyang talento sa maling paraan. Siya ay nagpapakalat ng mga balita na puno ng kasinungalingan at pagmamalabis upang palakasin ang imahe ng mga prele at opisyal. Madalas niyang ipinapakita ang kanyang sarili bilang isang tao na nag-iisip at nag-aambag sa lipunan. Ngunit ang totoo, siya ay walang pakialam sa katotohanan. Si Benzabe ay simbolo ng mga mamamahayag na gumagamit ng kanilang propesyon para sa pansariling interes at lumilihis sa tunay na layunin ng kanilang tungkulin. Makaraig. Si Makaraig ay isang mag-aral na mayaman at leader ng kilusan para sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Siya ay matalino, masigasig, at may malasakit sa kapakanan ng kanyang mga kapwa mag-aaral. Ginagamit niya ang kanyang yaman upang makatulong sa mga adbokasiyang makabayan at pinamumunuan ang grupong naglalayong mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Subalit sa oras ng kagipitan, madalas siyang umatras at hindi nagpapakita ng tunay na tapang. Ang kanyang karakter ay sumisimbolo sa mga leader na may potensyal ngunit kulang sa determination na ituloy ang laban hanggang sa huli. Pekson. Si Pekson ay isa sa mga estudyanteng kasamahan ni na Isagani at Basilio na mas kilala sa kanyang pagiging pesimista. Lagi niyang pinagdududahan ang mga plano at layunin ng kanilang kilusan at madalas siyang nagsasalita ng walang preno tungkol sa kanyang mga pag-aalinlangan. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, madalas siyang ituring na isang hadlang sa kilusan dahil sa kanyang negatibong pananaw. Si Pekson ay sumisimbolo sa mga individual na bagaman may magandang layunin, ay hindi naniniwala sa kakayahan ng kanilang sarili o ng grupo na makamit ang pagbabago. Sandoval. Si Sandoval ay isang mag-aaral na Espanyol na kasamahan ni na Isagani at Makaraig sa kilusang makabayan. Siya ay idealista at may malasakit sa mga Pilipino at bagaman Espanyol, buo ang kanyang suporta sa layunin ng mga estudyante para sa reforma. Madalas siyang nagiging tagapagtanggol ng mga Pilipino sa harap ng mga nagmamaliit na kapwa Kastila at sa ganitong paraan, siya ay naging simbolo ng pagkakaisa at posibilidad na magkaroon ng pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang lahi. Ang kanyang karakter ay nagpapakita ng posibilidad ng collaboration sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol sa iisang layunin. Placido Penitente. Si Placido Penitente ay isang estudyanteng tahimik at matalino. Ngunit may malalim na galit sa sistema ng edukasyon at lipunan. Nais niyang mag-aral at magtagumpay, ngunit siya ay palaging nadidismaya sa katiwalian at kawalang hustisya na kanyang nasasaksihan. Ang kanyang galit ay simbolo ng pagod na nararamdaman ng mga kabataang naghahangad ng tunay na pagbabago, ngunit nawawalan ng pag-asa dahil sa patuloy na pag-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Sa kanyang karakter, ipinapakita ni Rizal ang panganib ng pagsasantabi sa mga kabataan at kung paano ito maaaring magbunga ng revolusyonaryong damdamin. Tadeo. Si Tadeo ay isang estudyanteng tamad at mahilig umiwas sa klase. Siya ay nakikilahok sa mga kilusan, ngunit hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil nais lamang niyang maglibang at makaiwas sa responsibilidad. Kilala siya sa kanyang pagiging pilyo at madalas na pagkukunwari na alam niya ang lahat, kahit pa siya ay kulang sa dedication. Ang kanyang karakter ay sumasalamin sa mga kabataang walang direksyon at hindi seryoso sa kanilang mga responsibilidad, na nagsisilbing balakid sa tunay na layunin ng kilusang makabayan. Padre Salvi. Si Padre Salvi ay isang praileng Franciscano na puno ng kasamaan at pagkukunwari. Siya ay dating kaaway ni Ibarra at naging mahalagang tauhan sa paglalantad ng katiwalian ng simbahan. Sa El Filibusterismo, ipinakita ang patuloy niyang pagkontrol sa mga mamamayan gamit ang relihiyon at pananakot. Siya ay mapagmanipula at handang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan, kahit pa ito ay magdulot ng pinsala sa iba. Si Padre Salvi ay simbolo ng kasamaan at pang-aabuso ng simbahan sa mga Pilipino. Padre Camora.
Si Padre Camorra ay isang prele na kilala sa kanyang pagiging magaspang at walang galang sa kababaihan. Siya ay puno ng pagnanasa at madalas na nang aabuso ng kanyang posisyon para sa sariling kaligayahan. Ang kanyang pagkagusto kay Julie at ang pang-aabuso sa kanya ay nagpapakita ng kawalan ng moralidad ng ilang mga prele sa panahong iyon. Si Padre Camorra ay simbolo ng kawalang respeto ng mga dayuhan sa karapatan at dangal ng mga Pilipino, lalo na ng kababaihan. Padre Fernandez. Si Padre Fernandez ay isang Dominikong pari na may mas bukas na isipan kaysa sa karamihan ng mga praile. Siya ay may malasakit sa education at handang makinig sa mga hinaing ng mga estudyante. Sa kabila ng kanyang pagiging praile, hindi siya natatakot magsalita laban sa maling sistema at suportahan ang reforma sa edukasyon. Ang kanyang karakter ay sumasalamin sa posibilidad ng pagbabago mula sa loob ng simbahan at pag-asa na may mga pari na tunay na may malasakit sa kapakanan ng bayan. Padre Florentino. Si Padre Florentino ay isang Pilipinong pari at tiyuhin ni Isagani na pinili ang tahimik na pamumuhay sa probinsya. Siya ay may mataas na prinsipyo at may malalim na pag-unawa sa kalagayan ng bayan, ngunit piniling lumayo sa politika upang mamuhay ng simple. Siya ang pinuntahan ni Simon sa huling bahagi ng nobela at nagsilbing konsensya nito, nagpapakita ng kabutihan ng loob at tunay na malasakit sa bayan. Si Padre Florentino ay simbolo ng mga taong may integridad na handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng bayan, ngunit nauunawaan ang limitasyon ng karahasan bilang solusyon. Padre Irene. Si Padre Irene ay isang kaibigan ng mga estudyante at ang tagapagtaguyod ng kanilang mga layunin sa mga nakatataas. Siya ay tila mabait at mapagkumbaba, ngunit madalas ay nagpapakita ng pagkakaibigan para sa sariling kapakanan. Sa huli, siya ay kinakatawan ng mga taong may mabuting intensyon ngunit kulang sa tunay na tapang at dedication na makipaglaban para sa kanilang mga pinaniniwalaan. Si Padre Irene ay simbolo ng pagkukunwari at ng mga taong may pagkiling sa kapangyarihan na madalas magkulang sa oras ng kagipitan. Padre Mion. Si Padre Mion ay isang Dominikong praile at guro sa pisika na kilala sa kanyang kahigpitan at pagmamalupit sa kanyang mga estudyante. Siya ay simbolo ng hindi makatarungang sistema ng edukasyon noong panahon ng mga Espanyol, kung saan ang mga guro ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang mang-abuso at ipakita ang kanilang sarili na higit sa kanilang mga mag-aaral. Ang kanyang karakter ay nagpapakita ng kabalintunaan ng edukasyon sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan, na imbes na magbigay ng karunungan ay nagiging kasangkapan ng pang-aapi. Ginoong Pasta. Si Ginoong Pasta ay isang abogadong Pilipino na may mataas na posisyon at connection sa mga praile at opisyal. Siya ay matalino at mahusay sa kanyang propesyon, ngunit mas pinipili niyang umiwas sa anumang bagay na may kinalaman sa politika at pagbabago. Si Ginoong Pasta ay kumakatawan sa mga professional na mas inuuna ang kanilang sariling kaligtasan at interes kaysa sa pakikibaka para sa bayan. Siya ay simbolo ng mga taong may kakayahan ngunit walang tapang na gamitin ito para sa kabutihan ng nakararami. Don Custodio. Si Don Custodio ay isang opisyal sa gobyerno na kilala sa kanyang pagpapanggap na isang dalubhasa sa lahat ng bagay. Siya ay nagdedesisyon ng walang tunay na kaalaman at madalas na pinapaboran ang mga praile sa kanyang mga desisyon. Ang kanyang mga plano at ideya ay kadalasang walang silbi at ipinapakita ang kawalang kakayahan ng pamahalaan na makagawa ng tunay na progreso para sa bayan. Si Don Custodio ay simbolo ng mga inutil at mapag-imbabaw na leader na nagsisilbing balakid sa pagsulong ng bansa. Quiroga. Si Quiroga ay isang mayamang mangangalakal na Tsino na may ambisyong maging konsul ng Tsina sa Pilipinas. Siya ay simbolo ng mga dayuhang negosyante na gumagamit ng kanilang yaman at connection sa mga opisyal upang mapalawak ang kanilang negosyo. Si Quiroga ay handang makipagkasundo sa mga praile at opisyal para mapanatili ang kanyang negosyo, kahit na ito ay magdulot ng kapahamakan sa mga Pilipino.
Ang kanyang karakter ay nagpapakita ng paglaganap ng katiwalian sa kalakalan at ang mga panganib ng pakikipagsabotan sa mga mapagsamantalang pinuno. Kapitan Basilio. Si Kapitan Basilio ay isa sa mga kilalang tao sa bayan na kaibigan ng mga prele at opisyal ng gobyerno. Siya ay matalino at maingat sa kanyang mga desisyon, ngunit madalas din na nakikisama sa mga may kapangyarihan upang maprotektahan ang kanyang interes. Kilala siya sa pagiging praktikal at madalas siyang nagsisilbing tagapamagitan sa mga prele at mga mamamayan. Ang kanyang karakter ay nagpapakita ng mga lokal na pinuno na sa kabila ng kanilang katalinuhan ay hindi ganap na tumatayo para sa kanilang bayan dahil sa takot o pagkiling sa pansariling interes. Maria Clara. Si Maria Clara ay ang dating kasintahan ni Crisostomo Ibarra at isang simbolo ng dalisay at walang kapintasang babae noong panahong iyon. Siya ay namatay sa El Filibusterismo, ngunit ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon kay Simon at sa kanyang mga layunin. Siya ay simbolo ng inaaping Pilipina na nagdurusa sa ilalim ng kolonyal na sistema at ang kanyang buhay ay naglalarawan ng kawalan ng kalayaan ng kababaihan sa lipunan. Ang kanyang trahedya ay sumasalamin sa kawalan ng pag-asa ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Espanyol at ang paghahangad ng kalayaan mula sa mga pagkakagapos ng tradisyon at poot. Pepay. Si Pepay ay isang mananayaw na kilala sa kanyang malapit na connection sa mga prele at opisyal ng gobyerno, particular kay Don Custodio. Siya ay ginagamit ng mga nasa kapangyarihan upang mapalapit sa mga desisyon na nais nilang impluwensyahan. Si Pepay ay simbolo ng kawalang kapangyarihan ng kababaihan na nadadala sa paglalapit sa mga may awtoridad para sa sariling kapakinabangan. Ginoong Leeds. Si Ginoong Leeds ay isang misteryosong Amerikanong mang-aaliw na nagpakita ng kakaibang palabas sa perya gamit ang ulo ni Imuthis. Siya ay isang matalinong tao na bihasa sa mahika at ilusyon na ginamit niya upang magbigay ng aliw sa mga nanonood, ngunit may dalang mensahe ng katotohanan tungkol sa kasaysayan ng pangapi. Si Ginoong Leeds ay nagpapakita ng mga banyagang tauhan na nagdadala ng bagong kaalaman at kakaibang pananaw sa Pilipinas na nagiging daan upang buksan ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa kanilang kalagayan. Imuthis. Si Imuthis ay ang mahiwagang ulo na ipinakita sa palabas ni Ginoong Leeds. Siya ay isang sinaunang Ehipsyo na nagkuwento tungkol sa kanyang karanasan ng pagtataksil at pagpatay sa kanyang bayan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing metapora para sa pang-aapi at paghihiganti at nagbigay inspirasyon sa mga nanonood na makita ang katotohanan sa likod ng kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Si Imuthis ay simbolo ng kasaysayan at katotohanan na binabalewala o tinatago ng mga nasa kapangyarihan upang mapanatili ang kanilang pamumuno. Kabesang Andang. Si Kabesang Andang ay ang ina ni Placido Penitente. Siya ay isang simpleng ina na nagtaguyod sa kanyang anak sa kabila ng kahirapan. Ang kanyang pagmamalasakit kay Placido ay naglalarawan ng tipikal na sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak, lalo na sa edukasyon. Ang kanyang karakter ay nagpapakita ng dedikasyon ng mga magulang na handang gawin ang lahat upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Ngunit nababahala sa kinabukasan ng bayan dahil sa katiwalian at kawalan ng hustisya. Sinong? Si Sinong ay isang kutsero na nagkaroon ng masamang karanasan dahil sa pang-aabuso ng mga gwardiya sibil. Siya ay pinahirapan at pinagbayad ng multa dahil sa kanyang pagkakamali sa pagbitbit ng lisensya at ilaw sa kanyang karwahe. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng kalupitan at kawalang hustisya na dinaranas ng mga ordinaryong Pilipino sa kamay ng mga kolonyal na opisyal. Si Sinong ay simbolo ng mga maliliit at walang kalaban-laban na individual sa lipunan na patuloy na inaapi ng sistema. At diyan, nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga tauhan ng nobelang El Filibusterismo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.